Mahal mo pa ako? Anong klaseng tanong yan? Nandito ba ako kung hindi na? Mahal pa kita. Hindi. Mahal kita, Dahlia. How did you find me? I didn't find you. Huh? My friend found us. Paano? 2 months ago, we went to Davao. Same! Tapos sa last day namin nun, pinicturean ako ng stolen ng friend ko. Tapos pag uwi namin, sinend niya sa akin yung picture with a question. Diba yung nasa bandang gilid? Siya yung ex mo? I know. Nahagip ka sa camera, tapos you were basically holding your phone. Tapos, wait lang. Ito yung photo. And then, after ko malaman nun, kinabukasan bumalik ako sa Davao and I asked a few people and then I found out, umuwi na rin kayo same day ng pag-uwi namin. No way. What I did, I created a dump account to stalk you and then napadpad ako doon sa post ng best friend mo na may blind date daw siyang inaasikaso for you. And here I am. Martin. Okay, so, kung hindi tayo napicture ng friend mo, wala ka rito. Yeah, and hindi ko malalaman na single ka pa rin hanggang ngayon. Huh? The last news I heard from you, engaged ka na 3 years ago, kaya akala ko, kakahiya. Pero, hindi na tuloy yung kasal. Huh? Bakit? Hindi ako gusto ng family niya. I mean, ang komplikado eh. Binibrainwash niya po ba yung anak ninyo? Brainwash? Brainwash na ba ang tawag kung gusto ko lang protektahan ng aking anak? Oh my goodness, Iya. This is why I hate people na hindi lumaki kasama ang kanilang mga magulang. Too bad. Maagang namatay ang parents mo, hindi ba? Ano bang kaya mo ipagmalaki sa amin? Oh, don't get me started with your salary. Magkano yun? 20,000 per month. Hindi mo kayang buhay ng aking anak. Mrs. Sia, you are nothing without my son. You are nothing without our money. Get out of my house. You don't deserve us. His family brainwashed him na gusto ko lang daw ng pera niya, ng pera nila. And after a week na hindi siya nakikipagkita sa akin, nag-message siya bigla and ang sabi lang, ayoko na sa'yo, gold digger. What the? After ko ma-receive yung message na yun, hinabol ko siya syempre. Alam mo ba ang laki ng pinagbago mo? Bakit nandito ka? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nila sa'yo, pero kilala mo ko, hindi talaga ako gold digger. Alam mo, ganito na lang, pupuntahan ko yung pamilya mo, pupuntahan ko yung mama mo, kakausapin ko ulit sila. Hindi na kailangan, Dahlia. Kahit na anong gawin mo, gold digger pa rin yung tingin ko sa'yo. Eh bakit nag-propose ka pa? Una pa lang, dapat nakinig na ako kay mama. Umalis ka na nga. Tapos yun na yung last na usap namin. Kaya siguro inorganize ang best friend ko itong mga blind dates na to kasi feeling niya malungkot pa rin ako. Pero, I moved on. I'm fine na. Dahlia, pwede pa ba tayo mag-usap sa ibang araw? You still wanna try this, Martin? Paano pag hindi tayo nag-work ulit? At least we tried. Kakatapos lang na shift ko, ang aga-aga nandito ka na naman. Breakfast, para sa aking nililigawan. Corny mo. Alam kong corny, pero magugustuhan mo yung breakfast na ginawa ko. Hindi ka ba napapagod magising na maaga araw-araw? Baka masanay na naman ako niyan. That's my goal. Sanayin ka hanggang sa hanap-hanapin mo na ako. I mean, yung luto ko. Tara na! I forgot. Yung nakalimutan kong ayaw mo nga pala ako nagdidress. Wait lang, palit lang ako. Dahlia. Nag-reflect na ako sa mga bagay-bagay. Ano ka ba? I was jailing your fashion taste nung tayo pa lang. Bawal ganito, bawal ganyan. But now, feel free to wear anything you want, love. I mean, Dahlia. Feel free to express yourself. Nandito lang ako to admire and take photos of you. Okay. Ang tagal ng phone call na yun. I'm so sorry you had to wait. Boss ko yun. Tapos yung pinag-usapan namin. Martin! It's fine. You said it was an important call. You don't have to say sorry. You don't have to tell me the private details about your phone call with your boss. It's fine. Thank you. Okay, alam mo, naalala ko bigla kung gaano ka-toxic every time na may tumatawag sa'yo before. Pati yung delivery rider na tumatawag sa'yo, napagkamalan ko siyang kabit, tapos kung ano yung mga pinagsasabi ko, kadiri! Tapos ang ending, sinusuyo kita, pero ayaw mo pasuyo, kaya nagagalit din ako. Grabe, sobrang childish and possessive ko na. Like, paano ba tayo umabot na 3 years kung ganun yung relasyon natin dati, diba? Kasi akala natin yun yung sukatan ng pagmamahalan natin. Ang importante sa atin dati, basta mahal natin yung isa't isa, we can solve our problems, we can be together forever. Pero hindi pala ganun, no? Maybe tama ka. Baka pwede na ngayon.
Sorry. Oh, hindi mo sasagutin? Tumatawag kasi yung ex-fiancé ko. Nanalo tayo, Esther. What if mag-celebrate tayo? Ayoko, ikaw na lang. Minsan lang, dali na mag-celebrate na tayo. Oh, Esther, okay ka lang? Ano ba? Ano bang problema mo? Esther, kumain ka na. Ano, Esther, hindi mo pa rin ako papansinin? Nung nagising ka, wala ka man lang reaction kung bakit nandito ako. Nung sinabi ko nag-aalala ka, wala ka pa rin sinabi. Kausapin mo naman ako. Hindi mo na dapat ako dinala dito, Rave. Napaka-OA mo. Tsaka bakit nandito ka pa? Kasi, iwan mo na ako, kaya ko na sarili ko. Acid reflux lang to, makakalabas din ako maya-maya. Lagi ka raw nandito, ibig sabihin, hindi mo inaalagaan yung sarili mo, Esther. Ano ba yung nasa utak mo, ha? Puro aral na lang, ganun. Tapos ano, pagkain mo, mga libro. Baka hanggang sa panaginip, nag-aaral ka pa rin. Paano magagawa ko? Hindi naman ako katulad mo na mayaman na pwedeng pa-chill-chill lang sa tabi. Kailangan ko ma-maintain yung scholarship ko, Rave. Just let me help you. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Umalis ka na sabi. Tigas mo, Esther. Alam mo ba yun? Ikaw na nga yung tinutulungan. Ikaw pa yung galit. Alam mo? Bahala ka na sa buhay mo. Himala, hindi mo inaasar ngayon si Esther. Mas mataas yung score mo sa kanya, di ba? O, anong pake ko? Bago yan ah. Break na ba kayo? Ulul. Esther, tumawag kayo ng ambulansya. Esther, gising! Ano ba yun? Akala ko nahimatay ka na naman. Huwag ka nga matulog ng ganun. Parang hindi ka humihingi. Nakatulog lang ako, Rave. Tsaka, akala ko ba bahala na ako sa buhay ko? Akala ko ba? Parang paki ko. Ay! Nahiya! O, pagkain. Mamaya, kain. Sasabayan kita, Esther. Kumain ka muna. Busog. Sorry. Sorry saan? You were just trying to help me, pero... Tama yan, Esther. Maging aware ka sa ginawa mo. Nangaasar ka ba, Rave? Pinaparealize ko lang sa'yo na mali ka. Di mo rin naman ako natiis. Di mo kasi alam kung gaano kakaputla nung dinala ka sa ospital. First time kong makakita ng ganun, sobrang nag-alala ko, promise. Akala ko nga mamamatay ka na tapos malaman-laman ko na pabalik-balik ka pala dun, hayop na yan. Ganito pala yung feeling, no? Na may nag-aalala sa'yo. How about your parents? Parents? May mga sariling mundo yun. Sugal ang mundo ng mga yun. Naawa ka? Hindi. Bakit natahimik ka? Iniisip ko lang kung paano ko sasabihin na kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, edi ako na lang gagawa nun. Nga pala, bakit mo ako tinutulok pala yung nasa ospital tayo ha? Sungit-sungit mo. Ayoko kasing ma-attach sa isang tao. Okay, hindi ako komportable. Babaguhin natin yan. Wala ka nang kawala, Esther. Hindi kita lulubayan. Ako na mag-aalaga sa'yo eh. Huh? Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay namin? I'll be fast. Gusto ko lang ibigay sa mga to. Ano to mga to? Isang paper bag, nandiyan lahat ng mga ginawa kong reviewers for our upcoming exam week. Alam ko meron ka na, pero mas makakatulong kung babasahin mo rin yung akin para mas lumawak yung understanding mo. Oo na, ikaw na mas matalino sa akin. Matagal ko na tinanggap yun. Talaga? Etong isang paper bag, pagkain natin. Huh? Dito ka kakain? Bawal. Hindi, hinatid ko lang, tapos pagka-uwi ko, makipag-video call ako sa'yo para sabay tayo kumain. Kung okay lang din, sabay na rin tayo mag-aral. What do you think? I think, kailangan mo nang umuwi. Sabay tayo, huwag mo munang kakainin nga, magtatampo ko. Babush! Rave. May I take your order, ma'am? Mamaya na lang po, may inaantay pa kasi ako eh. Okay po. Thank you. Mal! Rave, hinaan mo nga yung boses mo, nasa restaurant tayo. Bakit ba? Excited ako makita kay. Ikaw ba, na-excite ka? Hindi. Tigas mo pa rin talaga, Esther, no? At ang OA mo pa rin talaga. Sige, pagbibigyan ka ngayon, Esther. Pero anyway, kaya medyo na-late ako. Kasi muntik na ako mabangga na sasakyan. Walang Diyo na yan. Ano?
Ayos ka lang ba? Oo naman. Sabi ko kasi marami pa akong pangarap kasama ka. Lapitin ka talaga ng mga disgrasya, no? Alam mo, konti na lang, hindi na kita papayagan mag-drive at saka mag-commute mag-isa. Speaking of disgrasya, naalala mo yung munti ka na mabangga 6 years ago? Ganon na ganon yung feeling ko every time na may kinukwento ka na ganyan. Naalala ko yun, naiyak ka pa nga sa kabi. Bakit ka umiiyak? Akala ko nabunggo. Alam mo ba, yun yung time na na-realize ko na gustong-gusto na talaga kita. Like, what if nabangga ka talaga? Eh di napahiga na ako nun. Sayang, sana tinuloy mo na tapos doon ka na natulog. Alam mo, mahal, wala ka pa rin kupas. Ang corny-corny mo pa rin mag-joke. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-enroll ka na sa club ko. Club? The Anti-Kakornihan Club. O saan ka pupunta? Sa CR, sama ka. Pwede? Manahimik ka nga dyan. Love you, Esther! Oo na, I love you too. Kilig.